Nagkaharap na ang Lakers at Denver Nuggets kanina sa opening game ng NBA regular season, kung saan natalo nga ang Lakers sa score na 107-119. Ano nga ba ang nangyari at ano ang mga factors kung bakit natalo ang Lakers? Mainit ang simula ng dalawang team na ito hanggang sa bigla na lang ng lamig ang Lakers at nagpatuloy naman ang mainit na shooting ng Denver Nuggets. Siyempre dahil yan kay Nikola Jokic na wala talagang makapigil. Sobrang lapad ng katawan at lakas. Grabe, maging si Anthony Davis mga amigo ay pinapagpag na lang. Well, actually hindi naman nagpapahuli dyan si Anthony Davis sa opensa. Ginamit niya ang kanyang bilis kontra dito kay Nikola Jokic. Talakayin natin bakit natalo ang Lakers. Pero bago yan, siyempre bigyan natin ng kredito ang malupit na player ng Los Angeles Lakers na si Taurean Prince na gumawa ng 18 points at sobrang efficient mga amigo, shooting 4 of 6 from 3-point area. Fit talaga bilang 3-and-D etong si Taurean Prince kasama si LeBron James. So heto na nga, bakit talo pa rin kahit mainit si Prince? Unang aspeto mga amigo, chemistry. Ang ganda ng chemistry ng Nuggets mga amigo at ang lupet ng ikot ng bola. Talagang sanay na sila na magkasama, nagkakaamuyan kunting galaw lang. Siyempre sa panguna yan ni Nikola Jokic. Ang Lakers naman mga amigo ay hindi masyadong smooth ang chemistry. Kaya naman, ayon, hindi maganda ang flow ng opensa nila at nagkaka-turnover pa lalo na sa crucial moment. Pangalawa, depensa. Ito talaga ang aspeto na nawala sila. Sa preview natin mga amigo, sinabi ko na mahina ang perimeter defense ng Los Angeles Lakers at dahil uso na nga ang switching, kitang-kita na tinatarget ng Denver Nuggets etong si D'Lo. Si Reeves at kahit si LeBron mga amigo ay tinitirahan lang. Nawalang bisa ang depensa ng Lakers dahil sa ganda ng ikot ng bola ng Denver Nuggets. Samantalang ang Denver Nuggets ay okay naman ang kanilang depensa. Nahihirapan na makatira ang gwardiya ng Lakers. Si D'Lo ay 4 of 12 from the field. Si Gabe Vincent maalat din na 3 of 8. Si Austin Reeves 4 of 11. Si Anthony Davis ay dino-double team kaya naka 6 of 17 lamang from the field. Maging si Rui Hachimura mga amigo ay ganun din, 3 of 10 from the field. So talagang maganda ang depensang ipinakita ng Denver Nuggets dahil hindi naging efficient ang mga player ng Lakers. Well, gaya ng sinasabi ko, size talaga ang advantage dito ng Nuggets. Ang Nuggets naman, sa kabaliktaran ay efficient ang shooting dahil tatlo sa kanilang starter ay tumitira ng above 60% from the field mga amigo. Pangatlo, Nikola Jokic. Ito ang napakalaking problema ng Los Angeles Lakers. Hindi nila malimitahan ang produksyon ni Nikola Jokic. Grabe ka-effective. Wala man lang silang maibatong katawan para pigilan itong si Jokic. Gumawa si Jokic ng 29 points, 13 rebounds at 11 assists. Grabe, triple-double agad sa opening game. At higit dyan, tumitira pa siya ng 54.5% from the field. Sabi ko nga, wala kasing maitapat ang Los Angeles Lakers sa loob ng pinta kaya talagang minamama niya ang halos lahat ng player ng Lakers at maging si Anthony Davis. Pang-apat, Anthony Davis. Sabi ko dati mga amigo, kapag naging efficient ang laruan ni AD, mananalo sila. Kaso sa first half lang siya nakapag-ambag ng points dahil sa second half ay bokya etong si Anthony Davis. 0 of 6 from the field. Nakagawa lamang siya ng 17 points, 8 rebounds, 4 assists at 2 blocks. Si LeBron pa rin ang leading scorer na may 21 points, 8 rebounds at 5 assists. Kahit 29 minutes lamang siya pinaglaro at efficient pa yan mga amigo, shooting 62.5% from the field. Pangalawa kay Taurean Prince na may 75% from the field. Ayon pa kay LeBron, gusto niya daw sana laging nasa loob ng court para maglaro. Lalo na kung nararamdaman mong kaya mong magbigay ng impact sa laro para manalo. At may chance ka ngang manalo. Pero, meron nga daw sistema at kailangan niyang sundin ito. Masanay na tayo mga amigo na limitado lamang ang minuto ni The King LeBron James dahil talagang
niloload manage siya ng Los Angeles Lakers para ma-preserve sa playoffs. Ang pang-anim na dahilan ay walang iba kundi itong si D'Lo at Austin Reeves na hindi man lang naramdaman ang impact sa opensa. Si D'Lo ay may 11 points, 4 rebounds at 7 assists. Si Reeves ay naka 14 points, 8 rebounds at 4 assists. Kung naging maganda ang kanilang shooting at nakapagtala man lang ng at least 17 points ay pwedeng nanalo ang Los Angeles Lakers. So parang mas okay pa itong si Dennis Schroeder kung tutuusin mga amigo. Pero again, unang laro pa lang. So tingnan natin ang adjustment sa susunod na laro. At depende rin siguro sa kanilang makakalaban. Pang-anim, ang bench player ng Lakers ay hindi man lang naramdaman mga amigo. Nag-struggle itong si Gabe Vincent at Rui Hachimura. Panghuli, ang coach mga amigo. Hindi nagkaroon ng countermeasure itong si Coach Darvin Ham para mapigilan ang napakainit na si Nikola Jokic at Jamal Murray. Sa dulo ng laro, binanatan pa ng fans ng Nuggets si LeBron at Lakers nang mag-chant sila na "Who's your daddy?" Nagsimula kasi ito mga amigo sa broadcaster na si Vic Lombardi nang sabihin ito sa championship parade ng Nuggets na si Mike Malone ay ang daddy ng Lakers sa nakaraang playoffs. Okay lang yan mga amigo dahil unang laro pa lang naman, marami pang pagkakataon para makapag-adjust sila. Maayos ang chemistry at makabawi dito sa Denver Nuggets. Hopefully, next game ay talagang manalo na sila mga amigo.